Ang pagdating ng Sacred ay isang malaking bagay, at lahat ng mata ay nakatuon sa S-class na pangkat ng mga adventurer habang sila'y dumarating. Kasama sa kanila ang isang makisig na lalaki na nagngangalang Gross, ang malakas na Strongarm Eric, at ang Raging Flame si Rem. Ngunit ang pinakasikat sa lahat ay ang Sword Saint na si Lena, na lalo nang patok sa mga kalalakihan. May ilang tagahanga na sumigaw sa kanya, ngunit matapos niya silang titigan ng matalim, agad na natapos ang panliligaw. Tinutokso ni Gross ang kanyang kasama, sinasabing huwag masyadong takutin ang mga bag ito. Gayunpaman, may isa sa karamihan na hindi natatakot, at iyon ay si Light. Si Light ay nagsiksikan sa karamihan at sinubukang makuha ang atensyon ni Lena. Excited siyang makita ang kanyang dating kaibigan, ngunit nang tumakbo siya papunta kay Lena, binigyan siya nito ng isang tingin at hindi na-impress. Parang isang tier 3 na taga-suporta na nagbigay ng sobrang dami ng donasyon sa paborito niyang streamer, tuluyang nakalimutan si Light. Sinabi ni Lena sa ating bida na maling tao ang nilapitan niya at umalis nang hindi nagsabi ng kahit ano pa. Natural na nagulat si Light na siya'y tinanggihan, ngunit alam ni isa kung paano siya pasasayahin habang hinihintay nila ang bayad para sa trabaho nila sa Ogre, at iyon ay pizza. Patuloy pa ring nagmumakmak si Light matapos ang kanilang engkwentro, ngunit ang banta ni isa na ubusin ang lahat bago pa siya makatikim ay agad siyang natauhan. Sinimulan niyang isubo ang mga hiwa ng pizza at muntik ng mabulunan. Isang estranghero ang nag-abot sa kanya ng maiinom at sinagip ang buhay niya. At iyon pala ay si Lena. Dumating siya na may disguise, at bago pa mabunyag ni Light ang sikreto niya, pinatahimik siya nito. Ayaw ni Lena na malaman ni Gross na naroon siya. Umupo ang tatlo, at nagpakilala ang mga babae. Ngunit ang mas mahalaga, gustong malaman ni Light kung ano talaga ang nangyayari. Sinabihan siya ni Lena na huwag maingay at sinagot ng tanong, bakit siya naroon sa guild. Ngumiti si Light at buong yabang na sinabi na siya at ang kanyang maliit na vacuum pack na tinatawag niyang assistant ay mga adventurer na. Mahaba ang kwento, at masaya si Light na ikwento ito. Sa huli, tuwang-tuwa si Lena na malaman na natupad na ng kaibigan niya ang kanyang pangarap. Sinabi ni Light na sa kanyang hindi kapani-pani walang kakayahan sa Sword God, maaabot niya ang antas ni Lena sa walang oras. Masaya si Lena na makita na hindi nagbago si Light mula noong huli silang magkita. Tinanong ni Light tungkol sa Sacred, sabik malaman kung ano ang buhay kasama ang pinakamahusay na grupo. Ngunit nagbago ang mood ni Lena nang mabanggit ang kanyang koponan. Sa totoo lang, hindi lahat ay masaya sa tuktok. Ipinaliwanag ni Lena na nagtatrabaho lamang siya kasama nila dahil iyon ang iniutos ng Holy Sister. Wala talaga siyang magawa. Malaki ang kita, ngunit hindi maganda ang vibes. Binalaan niya si Light na lumayo sa Sacred, hindi sila ang inaakala niyang mga tao. Ipinaliwanag nito kung bakit nagkunwari siyang hindi niya kilala si Light kanina, ngunit gusto pa rin ni Light malaman kung bakit ayaw ni Lena sa Sacred. Bumalik sa alaala si Lena 2 buwan na ang nakalipas. Habang sila at ang kanyang koponan ay nasa isang misyon, ang kalaban nila ay isang higanting ahas na nanggugulo sa mga tao. Sa kabutihang palad, mahina ang mga ganitong halimaw sa apoy, kaya inutusan ni Gross ang kanilang resident pyromaniac na gamitin ang kanyang apoy. Ang laban ay natapos ng madali, at ang ahas ay natalo ng mga adventurer. Ngunit nang magbago ang ihip ng hangin, lumitaw ang isang bagong problema, kumalat ang apoy sa kalapit na mga sakahan. Sinubukan ni Lena na balaan ang iba, ngunit wala nang pakialam si Gross. Nang matapos ang lahat, ganap na nasira ang sakahan, at nawalan ng kabuhayan ang mga magsasaka. Malamig na ipinaliwanag ni Gross na ang mga pananim ay maaaring itanim muli, ngunit ang buhay ay hindi. Kung hindi nila ginawa ang ginawa nila, maaaring maraming tao ang nasaktan ng halimaw. Hindi ito tama para kay Lena, kaya nagreklamo siya sa Holy Sister. Ngunit tulad ng inaasahan, wala rin siyang pakialam. Sinabi nito kay Lena na ang maaalala ng kasaysayan ay kung paano tinalo ng Sacred ang isang masamang halimaw. Para sa sister, magaling ang ginawa ni Lena, at iyon lang ang mahalaga. Simula noon, nababalisa na si Lena sa malamig na pag-uugali ng kanyang mga kasamahan sa mga taong dapat nilang pinaglilingkuran. Nakita ni Light na apektado ang kaibigan niya at sinabihan itong kung ayaw niya sa kanyang koponan, sumali na lang siya sa kanila. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat, kaya kinailangan ni Lena na tanggihan ang alok niya. Tinanong siya ni Light kung talagang gusto niyang manatili sa Sacred, kaya bakit siya umiiyak. Napahiya, biglang tumayo si Lena at umalis, na nag-iiwan kay Light na mas nag-aalala para sa kaibigan niya. Kinagabihan, natanggap nila ni isa ang malaking gantimpala mula sa guild. Isang napakalaking 10,000 ginto na nagpatulo ng laway ni isa. Ngunit kahit na ganoon kalaki ang pera, hindi pa rin masaya si Light. Patuloy pa rin siyang nag-aalala sa Sacred, kaya sinabi ni isa na kung talagang ganoon siya ka-worried, tanungin niya na lang sila ng direkta. At sakto, nandoon si Gross, nag-e-enjoy sa VIP lounge kasama ang ilang babae at bote ng alak.
Nasa kalagitnaan siya ng pagkukwento ng kanyang kabayanihan nang lapitan siya ng receptionist ng guild na may reklamo mula sa mga lokal. Aparenteng nagdulot na naman sila ng pinsala sa kanilang huling misyon, may kinalaman sa pagkasira ng isang imbakan ng tubig. Wala nang oras si Gross para pakinggan ang bawat detalye at ipinaalala niya sa receptionist na minsan ay kailangang magsakripisyo para sa mas mataas na layunin. Sinabi niya na hindi niya maaaring bantayan ang bawat insekto sa ilalim ng kanyang mga paa habang naglalakad. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Light at biglang sumugod, hinihingi na palayain si Lena mula sa Sacred. Napagkamalan siya ni Gross bilang isa na namang masigasig na tagahanga ni Lena, at sa isang kumpas ng kanyang daliri, ipinahagis niya si Light palabas ng lounge ng mga gwardya. Binalaan si Light ng ilang adventurer na kung makikialam siya sa Sacred, malalagay siya sa alanganin sa Holy Sister, na maaaring mga hulugan ng walang trabaho at walang kita. Nag-aalala si isa para kay Light, ngunit sinabi niya na ayos lang, alam niya na ang dapat niyang gawin ngayon. May isang problema lang, baka hindi na sila makakain ng pizza. Balik sa Sacred, ang koponan ay tuwang-tuwa sa kanilang bagong regalo mula sa Holy Sister, isang bagong matamis na palakol. Si Lena, gayunpaman, ay nasa sariling mundo, iniisip ang sinabi ni Light sa kanya. Sa wakas, nagpasya siya at idineklarang iiwan niya ang Sacred. Nagulat ang iba, sino ba ang gustong iwan ang pinakamahusay na koponan ng mga adventurer sa mundo? Ngunit tiyak si Lena, gusto niyang maging isang bayani na maipagmamalaki niya, hindi tulad nila. Tumungo siya sa pinto, ngunit bago siya makaalis, biglang hinaranggan siya ni Gross. Hinugot niya ang kanyang mga espada at inilagay ang mga iyon sa leeg ni Lena. Sinabi niyang nakakagulat ang lakas ng loob niyang isipin na kaya niyang suwayan siya at iwan ang grupo. Humawak si Lena sa kanyang sariling sandata, ngunit ipinaalala ni Gross na kahit gaano siya kagaling sa espada, wala siyang magagawa laban sa kanyang kapangyarihan. Napagtantong wala na siyang laban, umatras si Lena. Sa katunayan, malakas ang kapangyarihan ni Gross, ito ang kapangyarihan ng isang malupit na halimaw. Binitukan niya si Lena ng malakas, dahilan para bumagsak ito sa sahig, ipinakita kung gaano siya kaims nang sabihin niya na silang dalawa ay magiging magkasamang bayani magpakailanman. Kinalaunan, ang mga tao sa kalye ay nagsisigawan sa tuwa habang ang Sacred ay papunta sa kanilang bagong misyon para sagipin ang araw. Mahinang sumunod si Lena, sinusubukang kumbansihin ang sarili na ang tanging paraan para makatulong sa mga tao ay manatili sa grupo. Bigla, huminto ang koponan nang mapansin nila ang isang figurang nakatayo sa kanilang daraanan. Bumalik si Light, at sa pagkakataong ito, hindi siya aalis hanggat hindi umaalis kasama niya ang kaibigan. Sinabi niya kay Lena na aalis na sila ni isa para labanan ng ilang mga halimaw. Dahil baguhan pa lang sila sa adventurer business, dapat silang sumama at tumulong. Pagkatapos ng lahat, nangako silang magiging adventurer ng magkasama. Pinigilan sila ni Gross, sinabihan si Light na umalis sa daraanan dahil marami pa silang trabaho. Bilang tugon, hinugot ni Light ang kanyang espada at hinamon si Gross, magduelo sila para sa kalayaan ni Lena. Isang salita lang ng tawag na duwag kay Gross, at tinanggap niya ang hamon, kaya nagsimula na ang laban sa mismong lugar. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Gross kay Light na kapag natalo siya, mapapatalsik siya sa Adventurers Guild at sa Holy City magpakailanman. Natakot si Lena dahil hindi niya iniisip na mananalo si Light, at sumang-ayon si Gross. Binigyan niya ang ating bayani ng huling pagkakataon na sumuko. Ginamit ni isa ang kanyang Pokédex para ipakita ang superhuman speed ni Gross. Upang maging patas, iniisip ni Light na ilantad din ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit hindi pa man niya natatapos magsalita, nandoon na si Gross sa harapan niya sa isang iglap. Nagkasagupaan ang kanilang mga espada habang nanunood ang nagkukumpulang tao sa duelo. Kahit alam na niya, nagulat pa rin si Light sa bilis ng kanyang kalaban. Naglunsad si Gross ng sunod-sunod na mabilis na mga pag-atake na bahagya lamang naisalag ni Light. Sa isang iglap, lumitaw si Gross sa likuran niya, na muling nakagulat kay Light. Tulad ng inaasahan sa isang S-rank, hindi biro si Gross, kahit ang ogre ay hindi ganito kalakas. Dahil nakataya si Lena, walang takot na umatake si Light, ngunit madali itong nasalag. Sa huli, nabasag ang espada niya sa mas mataas na kakayahan ni Gross. Tinawanan ni Gross si Light at tinawag siyang isang hanggal, sabay sabing kung susumpa si Lena ng ganap na pagsunod sa kanya, maaaring bigyan niya ito ng awa. Tumayo muli si Light at sinabing huwag mag-alala si Lena, mananalo siya. Ang tiwala ni Light ay parang hindi lamang hangkag na salita. Lumapit si Lena sa kanya, kasabay ni isa, at sinabi ni Lena kay Light na naniniwala siya sa kanya at alam niyang mananalo siya. Handa na para sa ikalawang round. Itinaas ni Light ang kanyang sirang espada at sinabihan si Gross na bilisan na ang pag-atake, marami pa siyang pakikipagsapalaran na kailangang gawin at wala siyang oras para sayangin sa katulad nito. Galit na galit si Gross at nagpa siya na kailangan niyang lipulin silang lahat.
Handa si Light, ngunit ang tanging problema ay kailangan niya ng bagong sandata. Habang tumitingin sa paligid, napansin niya ang isang lalaking may hawak na walis sa gilid. Tumakbo siya papunta rito at nagtanong kung maaari ba niyang hiramin ito sandali. Ang makita si Light na may hawak lamang na simpleng walis bilang sandata ay lalong nagpabaliw kay Gross. Hindi siya makapaniwala sa biro na ito, ngunit seryoso si Light. Sa kanyang kasanayan, kahit isang simpleng walis ay maaaring maging isang walang katulad na sandata, ang kailangan lang niya ay ang kanyang imahinasyon. Hindi na matiis ni Gross ang panunuya at muling umatake, tumatakbo ng mabilis na parang kidlat. Napagtanto ni Light na ang dahilan kung bakit hindi siya makasabay ay dahil puro reaksyon lang ang ginagawa niya hanggang ngayon. Panahon na para maging maagap at hulaan kung saan pupunta si Gross imbes na habulin ang bilis nito. Pumikit si Light at nagtuon ng isipan, hinihintay ang tamang sandali upang umatake. Nang akalaing matatapos na ni Gross ang laban, pinili ni Light ang tamang oras at inihampas ang kanyang espada, o sa kasong ito, ang kanyang walis. Tumama ito sa mukha ni Gross na may nakakatuwang tunog at tumilapon ito palayo. Sa ganitong paraan, naipanalo ni Light ang laban, para bang sinilid niya ang kalaban gamit ang isang walis. Needless to say, nagulat ang lahat sa kinalabasan, pati na ang iba pang miyembro ng Sacred. Nagbabala si Light na kung gagawa sila ng gulo laban sa kanya o sa kanyang mga kasamahan, pareho ang kanilang magiging kapalaran kay Gross. Pagkatapos ng laban, lumapit siya kay Lena at muling tinanong kung nais ba niyang sumama sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Masaya namang tumugon si Lena ng oo, matagal na niyang gustong gawin iyon. Pagbalik sa bahay ni Lena, masiglang nagtatrabaho sa hardin sina Isa at Light. Isang linggo na mula nang maganap ang laban, at maayos naman ang takbo ng kanilang grupo. Nagtanong si Lena kung gumaling na ba ang mga sugat ni Light, at sinagot naman niya na handa na siyang sumama sa guild para sa isa o dalawang trabaho. Ngunit biglang may kumatok sa tarangkahan, at naroon ang isang mensahero mula sa Holy Sister. Ipinahayag ng binata na pinapatawag ni Sister si Lena upang pag-usapan ang nangyari sa Sacred. Ngunit mariing sinabi ni Lena na hindi nagbago ang kanyang desisyon, hindi na siya babalik sa dati niyang koponan anuman ang mangyari. Ipinaalam ng binata na magbabago ang lahat, at hindi na niya matatanggap ang mga dating benepisyo na kanyang nakukuha. Naging malinaw ito nang pumunta sila sa guild para maghanap ng trabaho, ngunit limitado lamang ang mga misyon na inaalok sa kanila. Ang tanging mga gawain na pwede nila ay tulad ng paglinis ng mga pugad ng daga, pag-aayos ng mga sira-sirang bahay, at pagsadyep ng mga nawawalang pusa. Malayo ito sa pagharap sa nakakatakot na mga halimaw, at napagtanto ni Light na hindi sapat ang ganitong mga gawain para makabayad ng mga bayarin, lalo na para makabili ng pizza, isang balitang halos magpakoma kay Isa. Sa kabila ng lahat, masaya pa ring tinanggap ni Lena ang mga gawain, sabik na makatulong sa mga taong nangangailangan. Nagulat at natuwa ang mga tao nang makita ang isang sikat na bayani tulad ng Sword Saint na personal na tumutulong. Hindi nag-aksaya ng oras ang kanilang grupo at sinimulan ang kanilang mga misyon. Sa tulong ng kapangyarihan nina Sword Saint at Sword God, mabilis nilang natapos ang bawat gawain. Sa pagtatapos ng mahabang araw, binilang nila ang kanilang kita at napagtanto na halos wala silang kinita. Tinanong ni Isa kung gaano karami ang pizza na mabibili nito, at ang sagot ay hindi maganda. Para kay Lena, gayunpaman, hindi mahalaga ang pera. Ang makatulong sa nangangailangan ay ang tanging hangad niya. Masaya na siya, ngunit nag-aalala siya na baka hindi ito ang uri ng pakikipagsapalaran na gusto ni Light. Sinigurado naman ni Light na nagustuhan niya rin ito, at wala na siyang ibang hihilingin pa. Bilang selebrasyon, iminungkahi niyang gumawa sila ng pangako, parang hiling sa bituin para sa swerte. Nag-isip siya ng pangalan para sa kanilang grupo, Luxria, na nangangahulugang isang di-perpektong liwanag. Kasama ang bagong pangalan, nangako ang tatlo na mag-a-adventure sila ng magkasama magpakailanman. Samantala, nagbabalak ng masama ang Holy Sister laban sa trio. May bago siyang S-rank na misyon na tanging sila lamang ang makakagawa, ngunit bagamat posibleng makaligtas si Lena, maaaring hindi ganito ang kapalaran ng dalawa pang kasama. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video.